Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alam nyo, kung talagang pakikinggan nyo ho yung mga balita na naglalabasan, depende ho kung kaano ho ninyo sinasala yung mga balita. Depende kung paano nyo ho ina-analisa yung mga balita. Kinakailangan ho ng matalinong pag-analisa, matalinong pananaw sa mga balita. Hindi ho sapat yung komentaryo. Yung pagko-komentaryo ho kasi, baka marinig nyo sa iba, komentaryo lang ho ginagawa. Pag hindi ho inanalisa, ang pag-analisa ho, ginagamitan ho ng mga sinasabing datos. Yun ho mga bagay na pagtitingnan mo yung mga kaganapan step by step o di kaya yung mga protocols or yung mga patterns pagdating ho roon sa sinasabi mga kaganapan na sunod-sunod na nangyayari. May mga kasunod pa ho yan. Malaking plano, yung sinasabing malaking plano, ngayon ihihimayin mo ho ngayon yung mga plano na sa malilit na plano, konektado lahat ho yan. Sa buhay ho ni Juan de la Cruz kahit ho sino, ganyan ho, kinakailangan marunong ho kayo mag-analisa kung kumusta hong pamumuhay ho ninyo sa lipunang ito. Alam niyo ho ba kung bakit ho tayo nagsasalita ng ganare? Kasi si Juan de la Cruz, mga boss, kinakailangan ho matalino sa inyong mga, sabihin na ho natin, pakikipag-usap sa inyong sarili. Pakikipag-usap sa inyong sarili. Baka sabihin mo, ano ako, loko-loko, kinakausap kong sarili? Malalim hong ibig sabihin ho niyan. Communicating with yourself. Kung ano nakikita nyo, kung ano nangyayari sa buhay ho ninyo, estado ho ng inyong pamumuhay, depende ho sa katayuan ninyo, sa lipunang ito, sa trabaho ninyo, sa posisyon na ginagampanan ninyo, papel na sinasabing ginagampanan ninyo sa lipunang ito at sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. Kung may saysay ka pa sa kumpanya, paano kung ang kumpanya ala ng katiyakan? At pagkatapos nagdudulot ng sinasabing alang katiyakan at takot sa mga tauhan, sa loob ng sinasabing institusyon o establishmento o opisina, abay nagkakaletse-letse na, hindi nyo alam, nagkakaroon na pala ng paglilinis, pagkatapos isang araw mabubulaga ka na lang, ala ka ng kwenta. Hindi ho ba? So, dapat ho, nababasa ninyo ang mga nangyayari sa buhay ninyo. Kung ikay ordinaryong tao nga ba? Profesyon mo, kung anong profesyon mo. Kung mahalaga pa sa buhay mo ang profesyon mo o nagtatrabaho ka na lang para maitaguyod ang pamilya at yung pagtaguyod mo sa pamilya, kinakailangan mo lang mabuhay kasi naglalatag ka ng sinasabing pagkain sa hapagkainan. Pero yung pinakasaysay na yung sinasabing self-worth or identidad. Kung sino ka sa mundong ito at anong tinapos mo or papel na ginagampanan mo, trabaho yung ginagawa mong trabaho. And the grind, sabihin na ho natin, dulo ho niyan, sabihin na ho natin the grand, kasi grand, ibig sabihin, pangmalakihang pananaw sa iyong, sabihin na ho natin, sa iyong estado. Sino ka nga ba? At anong papel mo sa lipunang ito? Individual ka nga ba? Or may posisyon ka, opisyal ka ng pamahalaan, or institusyon ka, or sektor ka, or nasa sinasabing industriya ka, dikit-dikit na ho yan. Lumalalim na ho bang pag-aanalisa na ginagawa ho ni Ben Tulfo? And so far I'm concerned, I'm only thankful to God and what God has provided for me. Ako ho kasi kung communicating with myself, yung pakikipag-usap ko sa sarili ko, ako ho'y nagpapasalamat sa Poong May Kapal na ang Poong May Kapal ho talagang kung biyayang pag-uusapan. When it rains, it pours. What do I mean by that, mga boss? The way I communicate with myself, kung paano ko pakikipag-usap sa aking sarili, pag-aanalisa sa sarili ko, tinitingnan ko ho muna mga kaganapan, tinitingnan ko mga bagay na kung minsan dumarating ho mga biyaya at oportunidad at mga grasya. Or ito ho yung sinasabing mga biyaya. Saan ho nanggagaling ang biyaya? Hindi ako tumatanggap. Sinisiguro ko ho yung mga serbisyo at mga konsepto, idea ho. At yung mga produktong aming ginagawa-gawa ho namin, alala ho kaming mga sinasabing under the table type or
We are against all form of environmental journalism. So, let me state that. Kaya kung may mga biyayang nagdaratingan ho, siyan ho'y galing sa puong may kapal. God is with us. And I will keep saying that for our company. And if my people is listening to me right now, I will say that again and again. Well, God is with us because saan ho ba nang galing ang mga biyaya? Sa puong may kapal. And the question really is, some people say, you are lucky. Maswerte ka. I don't believe in luck. I'm not a gambler. I don't play the game of chance. It happened to be I'm in the right place in the right time. No. Luck is defined as preparedness to an opportunity. Every day, you must be discerning. Araw-araw, kinakailangan malalim ang iyong pag-aanalisa. Analyzing yourself and analyzing an opportunity right in front of your face. Paano ho inanalisa yung sinasabing mga oportunidad na dumarating ho sa buhay ng isang tao? Kung yung tao ay nakahanda doon sa sinasabing mga mata niya'y bukas kasi siya'y bihasa. Kung anong ibig sabihin ng oportunidad, may mga tao nahaharap na dyan sa oportunidad right and their very noses. Sa harapan na mismo, dyan ho mismo sa ilong nila yung oportunidad. Hindi ho nila makita ang oportunidad kasi hindi ho sila nakahanda because hindi ho sila nakahanda sa mga oportunidad na nandyan sa harap nila kasi hindi ho nila ma-process, hindi ho nila ma-analyze, hindi ho nila ma-analisa na yan ay oportunidad. Sa simpleng tao, sasabihin, napakaswerte mo. Sorry ha. Kung ako'y maswerte kasi laging bukas ang aking mga mata sa oportunidad. Kung ikay may tiwala sa Diyos, may tiwala ka sa talino mo, ginagamit mo yung God-given talents mo, gising ka sa oportunidad, marunong ka magbasa at communicating with yourself, and you can see the opportunity right in your face. Kaya kung dumating man yung sinasabing mga oportunidad na sunod-sunod, pinakamagaling ko yan, thank you Lord, for the blessings being given to me. And you are with us. Ganun hong aking pananaw sa aking sarili. And I'll keep my eyes wide open for every opportunity that comes. Make sure those opportunities are opportunities that are really above board. Opportunities because you'll be proud to say, we work on it with God's help. Of course, naniniwala ho tayo na kinakailangan mayroon tayong kumpiyansa sa sarili ho natin sa mga talento na mayroon ho tayong abilidad. Kahit na ganun gamit mo sa talento mo at abilidad mo, kung hindi ka naman naniniwala sa Diyos, whether you're gonna like what I'm saying, you don't, I don't care. And I'm gonna say it, because if I'm not gonna say it, then I'm not communicating with you, and I'm communicating myself to tell you exactly, sana ganun din ho yung iba. And I'm not trying to make you like me. I'm just trying to state the fact that that's the way I testify. My own testimony and how opportunity is made. Only if you believe in God.